Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Tayo ngayon ay natitipon sa umagang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. So magandang umaga mga kapanalig. So ngayon nga po ay Sabado sa ika-11 linggo sa pagdiriwang ng karaniwang panahon. At ang misa natin ngayon ay alay sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Kung kaya naman mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Hohaida, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, naggalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias, na anak ng saserdoteng Hohaida. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit niyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Hohas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Hohaida na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hohas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hohas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hohas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hohas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.
Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan. Sintatag ng langit yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautos ay hindi iingatan, Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y hahampasin sa gawaang sala, ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamaki ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ninyong ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nagaani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay nadaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang paghariin kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya,
Huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, sapagkat saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So muli, magandang umaga sa ating mga kapanalig, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi para sa ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating misa sa umagang ito saan mang bahagi ng mundo. So ang unang tanong, kamusta na ba ang inyong linggo? How was your week? No? Sabado na ngayon, weekend na. No? At sana magkakaroon tayo ng kaunting kapahingahan, no? Ngayong linggong ito. Pero sa tanong na yan, kadalasan ang sinasagot natin, mabuti naman Father, nairaos, no? Nakaraos ang isang linggo. So para bang ang tungkulin na lamang natin, ang goal natin is mairaos ang araw-araw sa buhay natin. It's weekend, pero yung iba, sa paggising pa lamang ay para bang pagod na sa dami ng mga iniisip, sa dami ng mga bumabagabag, sa dami ng mga alalahanin na kanilang araw-araw na dinadala. Mga kapatid, totoo naman yan, no? Ang buhay ay puno ng alalahanin, mga dahilan para tayo ay mabagabag. Simula pa lang ng umaga, parang ang dami na nating rason sa pakikipaglaban, no? Sa pakikibaka. Ang traffic at pila sa umaga, gigising ka ng maaga, pipila ka, nakastuck ka pa rin sa mahabang pila, pag-aantay ng sasakyan o sa MRT. At sa huli, late ka na darating sa opisina, pagod ka pa rin, no? Ang alalahanin sa mga bayarin, tumaas ang singil sa kuryente, tumaas ang singil sa tubig, ang gas, no? Ang presyo ng bigas ay patuloy na umaangat, pero ang sweldo ay hindi naman sumasabay. Kaya ubos agad, ito ang isa sa mga dinadala nating mga alalahanin. Maging sa trabaho, no? Overwork ka na, underpaid ka naman, at natatakot kang baka mawalan ka pa ng trabaho kinabukasan. So, ito ay isa sa mga matinding alalahanin natin. Maging ang ating pamilya, madalas nating inaalala. Nag-aalala ka sa anak mong nag-aaral, saan kukuha ng tuition, baon sa araw-araw. Sa mga magulang na may sakit, saan kukuha ng pambili ng gamot, pagpapa-ospital kapag may emergency naganap. O maging sa asawa mo na para bang pagod na at gusto na rin sumuko. No? So, ito yung mga madalas na tinataglay natin. And this is part of our daily grind, no? Ang paulit-ulit na laban na sumasakal sa ating kalooban at nagpapabigat ng ating kalooban. At madalas, kahit nakahiga na tayo sa gabi, no? Dala-dala pa rin natin ang bigat ng mga isiping ito, ang bigat ng mga alalahaning ito para bukas. Yan ang lagi nating iniisip. What will happen tomorrow? Matutulog ka ngayon, pero bukas, ganito na naman. At sa gitna ng lahat ng ito, bumubulong si Jesus sa atin. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mabalisa. Pero ang pakiusap niya, tayo, huwag nating maliitin ang ibig niyang sabihin. Hindi niya sinasabing, magtamad-tamaran ka, mag-relax ka lang, bahala na kayo sa inyong buhay. Hindi ganun, no? Ang sabi niya, tingnan ninyo ang mga ibon, nagtatrabaho sila, lumilipad para kumain pero hindi sila nagwo-worry, hindi sila nababahala. Tingnan nyo ang mga bulaklak, ang mga damo, nagpapaganda sila kahit hindi sila nag-aalala. O tayo pa kayang mga tao na mahal ng Diyos, bakit tayo mag-aalala ng labis? Mga kapanalig, ang ibig sabihin ni Jesus, huwag mong hayaang ang takot sa bukas ay nakawin ang iyong kapayapaan ngayon. Amen? Huwag mong hayaang ang takot sa bukas ay nakawin ang iyong kapayapaan ngayon. At sinabi sa Ebanghelyo, alam ng inyong Ama sa langit ang inyong mga pangangailangan. So napakagandang assurance nito para sa umagang ito, na araw ng Sabado, paggising natin, ito ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Alam ng inyong Ama sa langit ang inyong pangangailangan, dahil hindi nakakalimot ang Diyos sa atin. At habang ginagawa natin ang ating makakaya, nagtatrabaho, nag-iipon, nagsisikap, ang natitira ay ibigay na natin sa Kanyang mga kamay.
At ang sinabi sa atin ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng ito ay ibibigay sa inyo. No? In other words, bago natin hangarin ang mga bagay na kakailangan natin sa pang-araw-araw, dapat unahin nating hanapin ang kaharian at mahalin ang Diyos. Kung babalikan natin yung hierarchy of needs, inverted hierarchy of needs to, no? Dahil ang usual pattern, unahin natin ang mga pangangailangan natin pang araw-araw, physiological needs, bago dumating sa self-fulfillment or self-realization. Nakasama na ang malalim na pagkilala at ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. But now, Jesus is giving us an inverted hierarchy. Unahin nating hanapin ang Diyos upang ang lahat ng ating pangangailangan ay maibigay sa atin pagkatapos. Ang ibig sabihin, sa halip na ang pera o ang problema ang magiging hari ng ating puso, ang Diyos dapat ang paghariin natin. Kaya naman mga kapanalig, siguro sa umagang ito, bibigyan ko kayo ng isang simpleng hamon na pwede nating gawin, no? Para sa linggong ito at sa mga darating pang panahon. Ito ang hamon ng tigil hinga. No? Ayoko tawagin buntong hininga. When you hold your breath for a few seconds, bago natin uli i-release ang ating hininga. At gagawin natin ito tuwing mararamdaman ninyong sumisikip ang inyong dibdib sa pag-alaala. Kapag kayo ay nakakaramdam ng pagkabalisa, halimbawa, habang nagbabayad ng bills ng kuryente o bills ng tubig, tigil hinga. Habang nakikipag-usap sa demanding na boss, tigil hinga. 5 seconds probably. O kaya habang nag-iisip kung saan kukuha ng panggastos bukas, stop for 5 seconds. Take a deep breath. No? Huminga ng malalim at bumulong ng dalangin. Ama, nasa iyo na to. Ibibigay mo ang kakailanganin ko para sa araw na ito. Huwag ninyong inahin ang hirap ng bukas. Ang grasya ng Diyos ay parang daily allowance na ibinagkakaloob para sa atin. Sapat lang para sa araw na ito. At maniwala kang hindi kanya pababayaan. Huwag kang mabalisa. Kaya naman sa ating misa ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, iwan na natin kay Jesus ang lahat ng ating alalahanin. Ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa atin. Iwan natin ang lahat ng paano na ng ating mga what ifs. Paano na kung, no? Palitan natin ito ng matatag na pananampalataya. Na sa halip na, paano kung, paano na to? Sa halip na sabihin natin yan, maaaring sabihin natin, Diyos ko, bahala ka na sa akin. Nasa iyo na lahat ang aking alalahanin. Kaya, muli pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa, ang Diyos na ang bahala. Amen. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Kaya't sa bawat dalangin ang ating itutugon, Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, pinapaubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga dukha at nangangailangan, naway makadama ng ating pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi magambala ang ating mga isip sa mga bagay na hindi naman dapat na ipag-alala. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga may sakit,
Naway maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang mga kahilingan ng natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipinauubaya namin ang aming mga alalahanin sa iyo. Ama, kami nananalig sa iyo, wag nawa naming ituon ang aming mga puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumasamo kami sa'yo, mamating yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong anak at tinapay. Sa'yo po namin buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kutupin sa pag-ibig. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong sa aming ginagawa upang siya ay iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay makapagnindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong araw na ito ng Sabado at pinagdiriwang namin ang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na inang totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa maitaasan, pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa maitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayong umagang ito, sinabihan tayo ng Diyos, huwag kayong mabalisa at maaalis ang ating balisa sa pamagitan ng kanyang kapayapaan. Kung kaya naman, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro